Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng GMA News. Title, sana naman huwag nakakahiya sa buong mundo. Payag ito ni Senate President Soto. The possibility of having impeachment complaints against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte might affect the image of the Philippines on the world stage. Senate President Vicente Soto III said on Sunday. Soto said he would still prepare if ever both complaints reach the Senate, which will act as the impeachment court, according to Mab Gonzalez report of 24 Oras Weekend. Ito, ang exact statement ng Senate President. Sana naman huwag dahil nakakaya sa buong mundo. Nevertheless, paghahandaan natin kung sakali. Ako naman, ready ako. ano yung ready ako? Ready ako to take over as president? Kung ma-impeach ang presidente, ma-impeach at mabutuhan na convicted. Tapos, convicted din ang Vice President. Who will take over? Wow, Senator Soto, mula hulo hanggang, ano ba yung kanta? Pare hanggang hulo, buwit bulaga. Wow. History talaga. Ang TV host maging presidente. Only in the Philippines. Hindi. Meron din pala sa Amerika. Yung artista si President Ronald Reagan. At least yun, artista yun. Hollywood actor. Ito naman kasi, TV host lang eh. Okay, so, anong possibility na ma-impeach, aakyat sa Senado ang impeachment case ng Presidente at Vice Presidente? Okay. Sa tingin ko ang presidente, hindi yan makakakyat sa Senado. Kasi, dyan pa lang sa Kamara, patay na. Yun lang ginawa ng House Secretary General na hindi nila tinanggap yung dalawang impeachment complaint. Palatandaan na yun na takot itong administrasyong Marcos na sa kaso ng impeachment. Kaya wise move, political maneuvering yung ginawa nila na nauna silang nagsampa ng kaso na napakahinang kaso, isinampa ng abogado na pinaghihinalaan na tauhan din nila, tapos napakahinang ebidensya and madidismiss kagad yun. O itong dalawang impeachment complaint na parang mas malakas, hindi nila tinanggap. Kaya nakikita ko, ligtas na ang Pangulong Marcos Jr. sa impeachment. Mag-effect na yung 1-year bar rule. The whole of 2026, hindi na masasampahan ang Pangulo ng impeachment. So, next year na lang. Ayan. Paghahandaan nila ng gusto. Kaya, ang posibleng matuloy na impeachment na makakaabot sa Senado ay sa Vice President. Kasi, kung gustuhin ng kalyado ng Marcos Jr. administration na i-endorse, pwede pa, may number sila. Lalo na kung magkatotoo yung sinasabi ni Senator Amy Marcos na mayroon ng incentive yung budget ng 2026 na ang daming ayuda. Nakalaan yon, according Senator Amy, pang impeachment, pundo yun. Kaya sabi ni BP Sara, it's all about money. Ang mga kongresista makakatanggap ng maraming pundo, yung mga ayudang pundo,
At ang katapat niyan, magperma sila sa impeachment case ni VP Sara. Kaya to nakikita ko, may posibilidad na ang aakyat na impeachment sa Senado ay yung kay VP Sara. Kay Presidente, wala na. Made na yan. Kaya ang problema, itong ginawa nila ito na para bang niloloko nilang taong bayan sinorcumvent nila ang law. Pautakan ba? Maro kung sa Bisaya. Ang epekto naman nito sa public opinion, mas lalong maraming magagalit na taong bayan sa ginawa ng administrasyong ito na hindi nila tinanggap yung dalawang impeachment complaint. That's boomerang effect para sa kanila. Okay, may nabasa akong post yung Makabayan Black, babalik daw sila ngayon sa Office of the House Secretary General para isampa ulit yung complaint nila na hindi natanggap last time. Paano kung wala pa rin dyan yung House Secretary General? O paano kahit nandyan na yung House Secretary General? Yung naunang impeachment complaint, in-endorse na, pinasa na sa Office of the Speaker of the House, and from the Speaker of the House, ipasa na sa House Committee on Justice. Tapos itong kay Makabayan Black, itong kina Attorney Ferdinand Topacio, tatanggapin nila later on. Mahuhuli na yun aksyonan ka agad yung una at i-dismiss. Wala na. Hindi na pwede itong pangalawa, pangatlo dahil ma-violate na yung 1-year bar rule. Ganon yung laro. Laro sa politika, napakaruming laro sa politika, kaya nakakainis. Well, panalo sila ngayon. Panalo ang Marcos administration dahil maprotektahan ang Marcos Jr. sa isang taon. Kailang ang galit naman ng taong bayan, yan ang kanilang gaba. Dahil lalong babagsak ang tiwala ng taong bayan sa Marcos Jr. administration nito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is nakakatulong kayo sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na yung matabangan si ate og yero. So maghatag mi ni ate og yero. Salamat kayo sa sin. So muna si ate ang among katagaan og yero. So muna ang balay ni ate, iyang ayuhan. So si ate mo ni ang ilang kahimtang dari sa sulod. So gitagaan mo sila gyero aron makaatop sila. So loy kayong kahimtang nila ate kay gabok na kayo ang sin. So gipang sapaw na lang. So loy gud kay silang ate sa ilang kahimtang. Karon ate natagaan man ka gyero, makaatop na ka unsay imong masulti. Salamat sa gihatag ngayon. Nakaatop na yun. Pao sa Ginoo sir. So na kay anak te. Naa. Pila ka buki mong anak te? So pila na ni katuig day ang inyong balay te? 14 years na. So 14 years na. So na kay mga anak te? Na. So pila ka buki mong anak? Apat. Asa day mong bana te? Nagtrabaho. So nagtrabaho unsa inyong panginabuhian te? Mag-uuma lang. So si ate mag-uuma lang ang ilang trabaho basta dili sila ka-afford sa yero. So luoy na kayo sila kay kung muulan so tuluan gid kay sila. So mo nilang kahimtang So makita nimo nga luoy gid kay silang ate. So ate, daghang kay salamat nga natagaan pod ka giyero nga makatob na gid ka. Salamat
Sige ate, God bless.